corruptible cannot enter the incorruptible kingdom of God. Kaya kailangan pagkapapasok ka na sa langit, doon sa pagkabuhay na magmuli ng mga patay, you have to be transformed. Ikaw ay babaguhin, yung iyong katawan, papalitan ng katawang lapat sa langit. Pagkatapos, sasabihin mo, pumasok na sa langit, katawang, kaluluwa at espiritu. Ito naman si Almeida, ipinanalangin pa, pinababa pa uli sa lupa. Napakamalas naman tao na karating na langit, ibinaba pa uli rin eh. O yan, diyan ko nahuhuli ang kasinungalingan mo. Mga kababayan, kayo magagalit sa akin, no? Tinatrabaho ko lang ang panluloko nitong mga ito. Huwag makapasok sa inyong mga tahanan. Bakit? Manluluko ang mga mangaral na nagsasabing ang tao pag namatay nakakarating sa langit ang katawang kaluluwa at espiritu. Hindi po totoo yan. Tuloy po natin. 3 araw na patay sa Amerika sa panalangin ng aming mahal na evangelista na buhay. Kung isa-isa po mga binuhay sa ministeryong ito, hallelujah, ay walang katapusan mga minamahal. Bakit lang kasinungalingan niya? Pag isa-isa niya raw ang binuhay sa ministeryo nila, wala raw katapusan? Kayo naman, oh. Yan ang mga mali. Kaya dapat yan, alisin na yan dyan, eh. Alisin na yan dyan. Kasinungalingan niya. Pagkakasinungalingan, alisin. Pero mo wala raw katapusan kung isa-isa niya yung mga binuhay sa kanila ministeryo. Madali na lang mag-invento, eh. O, diba? Madali mag-invento. Pakita mo sa akin ang certification ng UDMC. At ipakita mo sa akin ang nag-certify, isang taong hindi one-sided, hindi bias. Pakita mo. Pakita mo na sumabog nga ang ulo at pati luwa ang mata. At buhay pa. Binuhay pa. Oh, ito, babasahin ko sa isang diyan. This is the issue of Panorama dated 29 October 1989, Sunday Magazine of the Manila Bulletin. At ito po ay nasa page 14. Ito po, nakasulat, The Healing Field. Ito. And the healing continues. Last September 1, a man named Arnel climbed an electric post near the United Doctors Medical Clinic, UDMC in Quezon City, to fix some wires that had snapped. Ayan. Bakit po pumanik si Arnel doon sa may UDMC sa isang electric post to fix some wires that had snapped? Yan. Hindi para magkabit ng streamer ng Jesus Miracle Crusade. Ayun. Kita mo na yung kasinungalingan mo, kapatid. Oh, sasabi mo, di ka nagsasalita lang di totoo. Hindi nga totoo yung sinasabi mo eh. Buti na lang, well-informed ang programang Ang Dating Daan. O, kita mo ha? Ulitin ko. And the healing continues. Sinuulit ko mga mahal na kababayan, lalo na yung mga kasamahan nitong mga tao ito, para huwag kayo magalit sa akin. Bumili kayo ng Panorama na 29 October 1989 issue, which is the Sunday Magazine of the Manila Bulletin. Ito po ay nasa page 14, ganito nakasulat. And the healing continues. Last September 1, a man named Arnel climbed an electric post near the United Doctors Medical Clinic in Quezon City to fix some wires that had snapped. Yan. Sa mga tweet, kaya pumanik doon sa electric post para mag-fix nung wire na na-snap. Ano ba sa Tagalog yun? Yan. Hindi para magkabit ng streamers ng Jesus Miracle Crusade. Mali. Mali sabi nito ate, pastor. Pastor ba to o pastro? Ha? Tuloy natin. He got entangled in the live wires and 34,000 volts of current went through him. Shocked him, then dropped him, all burned up to the ground head first. Ba talagang biro mo ha? All burned up, sunog na. All burned up na, sunog na itong tao rin. At ito'y head first nung mahulog. Ano sabi? The transformer exploded and that blocked out the whole rotonda area. Patay na yan, said the doctors at the UDMC.
somebody called up the pastor, Wilde Almeida, at his residence, and Pastor Almeida got the prayers organized. Almeida prayed for the electrocuted worker where he was, and his co-workers prayed over his stricken form. Instantly after the amens, Arnel groaned and regained consciousness. That's when the medical staff tried to give him oxygen, which he refused. Days later, a Meralco worker would be electrocuted with the same kind of voltage, and he would die on the spot. Arnel's case was a miracle in the name of Jesus. Say the people of the Jesus congregation, a homegrown Bible-based Pentecostal congregation founded by Wilde Almeida, a one-time political campaigner and a gold prospector who struck religion from the debris of his insomnia-racked life. Ayan, kita mo. Sino may sabi nito? UDMC ba nagsabi nito? Ayon dito, sa aking pinabasang ito, ang nagsabi nito, kayo rin, hindi ang UDMC. Kaya para mo kumapaniwala, palitaw mo sa akin yung testimony ng mga doktor sa UDMC na itong taong ito, sunog na, all burned up. Pagkatapos, nahulog sa poste, una ulo, pagkatapos lumuwa ang mata, at pagkatapos sumabog ang ulo, natapos nabuhay ni Almeida sa pamamagitan lang ng telepono. Otherwise, you are campaigner of lies! Ha? Yan ang masasabi ko sa inyo. Anyway, this is a religious program. I am free to speak religiously. Ngayon, tuloy po natin. Nung sumunod daw na ilang araw meron din daw na ano ron meron din daw na electrocute dun sa lugar na yon, patay daw. Kaya ito raw case ni Arnel, milagro raw. Ngayon, pumunta ka raw sa kanila, si Arnel daw magpapatotoo. Awa-awa namang Arnel ito, nakarating na pala sa langit ang katawang kaluluwa at espirito, bumaba pa rito. Ako, puntay mo sa langit, di na ako babalik. Maraming luko rito sa mundo Hindi ka nakakasiguro. O, di ba? Makakausap mo rito, purisin mo nga lang ang karamihan. Sa langit totoo ang pinag-uusapan doon. Nung merong hindi totoo ron, ibinagsak sa lupa. O, di ba? Oo, baka hindi totoo yan, kaya binagsak uli rin Ayan. Tuloy po natin. Eto po. The testimonies come in a stream. Jerry Dizon, a former Bahala-lagang member from Sampaloc, was a drug addict and a leper. After having become part of the Jesus Crusade, he is cured of both his vices and his disease. There are photographs showing where leprosy had once ulcerated his skin. Today, there are no traces of it on him. Ayan. Ito naman pala, hindi na mga patay ito mga drug addict na lang ito sumunod O akala ko ba hindi mabilang ang mga patay na inyo at wala nang katapusan? Magpapakampanya na rin lang kayo. Hindi nyo pa isinulat dito yung walang katapusan, binuhay na patay. Ngayon, tignan natin nga rito kung luwa nga ang mata. Hindi. Ito ang kanilang report dito sa Mindanao Comment. This dated November 10, 1989. At ito'y nasa front page. Jesus Miracle Crusade worker Arnel Piolino, left panel, alive again. Lies bandage almost all over following his electrocution of a Meralco post. Right panel, Arnel, as he looked 3 weeks after the accident, his recovery was phenomenal. Sabi niya kanina, 1 linggo lang daw nag-recover na. Dito sa kanilang pinalathala rito, 3 weeks ang recovery. At tingnan mo rito, ito yung ating teknisya, kitang-kita niya. Hindi naman pala sabog ang ulo. Hindi luha mata. At hindi mo sabihin hindi ginamot. Eric, may hawak ako retrato. Kung sabihin hindi ginamot, Eric,
punong-puno na kuritas ang katawan eh. Oo. O ere, punong-puno na kuritas ang katawan eh. Sasabihin hindi ginamot. Pakasinungaling mo, anak ka ng tatay mo. Eh, punong-puno na kuritas, dahil may mga bandages. Di ginamot. Ginamot o hindi. Alam mo, si Kristo, pagka siya gumamot, di na kailangan ng bandages. Di na kailangan yung gasa. Alam niyo yung gasa? Puno ng gasa, Alam niyo yung gasa, yan isang uri ng parang gamot, isang cloth na parang isang cloth, isang damit na pampatali sa sugat. At yung salitang Gaza ay nanggaling dun sa Gaza na pinanggalingan noong bating na sinasabi sa Kapitulo 8 ng Gawa. Si Arnel, punong-puno ng Gaza. Kung milagro, dapat walang Gaza. Ha? Ayan, bigyan natin ng daan ng ating himpila. DZME. Di punta sa ospital. Hindi raw dinoktor. Sino kaya nagkabit ng Gaza rito? Ha? Kapatid na Jimmy, nakikita niyo ba yung Gaza rito? Katakot ang dami. Ayan, Ayan, paano ngayon totoo yung pinagsasabi niya? Ayan po sinasabi ko baka sasakit tayo ng damdamin ng mga sinungaling pag tayo sumagot sa kanilang kasinungaling. Kaya ayoko na sana nito kaso kayo nag-uumpisa niyan tuloy pati yung aking serye hindi ko tuloy matalakay yung serye. Yung serye natin tungkol sa kaligtasan. Ngayon, kung ayaw niyo po nitong merong ganitong mga commentaries, sa DZXQ po, commentary free yung aking program doon. That is just plain Bible preaching. Hindi ako sumasagot doon sa mga tanong, hindi ako sumasagot doon sa mga atake sa atin. Sa DZXQ po, that is 1350 kHz, alas 6:30, gabi-gabi, mula Lunes hanggang Linggo. Ngayon, tuloy po tayo, pakinggan natin ulit sinabi niya. Kaya mga minamahal, pag-iingat ang mga budlang mga ngaral na ito na magsasalita lang laban sa nilang isa ng Diyos. Sapagkat si Saul, mga minamahal, nilang isa ng Diyos, hindi kayang patayin ni David. Wait mo na yan. Mag-iingat ka mga bulang mga ngaral na to na magsalita laban sa nilang isa ng Diyos. Bakit? Saan mo nabasa si Saul ay nilang isa ng Diyos? Ha? Meron ba sa Biblia na nilang isa ng Diyos si Saul? Hoy, kinakausap ko kayo dyan. Ay dyan sa labas, meron ba sa Biblia na nilang isa ng Diyos si Saul? Ha? Meron ba kapatid na Renor na si Saul daw nilang isa ng Diyos? Ang alam ko nilalangisan, niyog. Ha? Nilangisan ba si Saul o pinahiran ng langis? Ang nababasa sa Biblia, si Saul pinahira ng langis. Hindi siya nilangisan. Alam ko nilalangisan yung malangis. Ha? Nilangisan daw ng Diyos si Saul. Mali na naman. Kita mo yan? Tuloy po natin. Pinagtangka ni Saul ang buhay ni David. Ilang beses na binigay ng malapangang si Saul sa kamay ni David. Ayaw patayin ni David. Hindi ko magagawang patayin. Hindi ko magagawang saktan ang tao nilang isa ng Diyos. That's not my anointed, said the Lord. Hallelujah. Tingnan mo, touch not my anointed, said the Lord. Yung pinahira ng langis, hindi nilangisan, kapatid. Kasi ikaw, ang bilis mo magsalita kinakain mo na tuloy pati letra nung sinasabi mo Dandahan lang, mali yun Hindi nilangisan ng Diyos si Saul. Si Saul, pinahiran ng langis. Yun ang nababasa sa Biblia, anointed. Nasa Grego, ang kahulugan ay Christos. Yan. Pinahiran ng langis. Anointed. Hindi nilangisan. Tuloy po natin. Pagkatapos ng mga bulang, mga ngaral na ito, hallelujah! Sumpahin ka ng Diyos kapag hindi ka nagsisi. Hallelujah! Sapagkat Biro mo yan, lupit mo naman, pinasusumpa mo yung kapwa mo tao. Alam mo naman niya, sumpa, hindi tumatalab yan. Pagka mali ang nagsumusumpa. Yung sumpa mo, babalik sa'yo yun, pagka ikaw ang mali. Biro mo,
sumpain ng Diyos tapos mga minamahal tawag mo. Ba't gano'n? Meron ba naman nagmamahal, pinasusumpay, minamahal niya? Talagang rin tawag rin. Tuloy po natin. Na kumalaban sa aming mga evangelista, nangamatay. Hallelujah! Nangapahamak, nangabaliw. Huwag mong pinapalang ko sila ito upang magsisika sapagkat pag hindi ka nagsisi, ang sumpatos ng Diyos ay isa sa'yo. Sino ka mang nakikinig ngayon, alam ko nakikinig ka. Hallelujah! Kita mo, alam mo ron, nakikinig ako. Hindi ako nakikinig sa'yo, hoy. Kaya lang ako meron nito, may nag-tape na iba, hindi ako. Sa'yo, hindi ako nakikinig. Alam mo, kagabi may panauhin ako. Yung isang gabi, may panauhin ako. Ngayon, may panauhin na naman ako. Kaya hindi kita kayang pakinggan. Gusto ko makita pakinggan. At saka ayoko, wala akong gana makinig pagka kinakain ng letra. Hindi may na pakinggan nyo yung bubulol-bulol eh, hindi kakaipa-letra. Hindi mala ako, makapampangan kung ano. Ha? Na Bisaya, na yung hahas eh, hahas daw. Hahas. Ha? Buti ba pakinggan yung talagang taal na kapampangan eh. Rin naman hahas daw, hahas. Paano mo yan? Hinihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. Ako'y nahihirapang makinig. Hihikain ako sa'yo. Tuloy po natin. Ito ay isang buhay na patato na aming sinasakyan, hallelujah. Hindi kami tatayo sa pulpito ito, hindi kami tatayo sa mikropono ito upang magsalita lamang ng kasinungalingan. Nakatayo ba siya kagabi o nakaupo? Alam ko, pagka umaarap din sa mikropono, nakatayo, nakaupo. Ha? Pabayaan na natin yung mga kasinungalingan na yan. Tuloy natin. Pagkat ang sabi ng salita ng Diyos, hallelujah! The kingdom of God is not in word but in power. Hallelujah! Ang pinairan namin sa ministry ko ay pag-ibig. Iniibig namin kayo. Iniibig namin ang mga komunista. Hallelujah! Sapagkat ang mga komunista, nadaya lamang ng Diablo, nadaya lamang ng masang turo ng komunismo, na nagtuturo ng walang Diyos. Hallelujah! Ang mga komunista ay mga tao, mga Pilipino, naming iniibig, naming mga minamahal, naming silang nilalapit sa pananamahal ng Panginoon. Hallelujah! Ganyan din namin kayo iniibig. Hallelujah! Iniibig mo, pinasusumpa mo kami. Tinatakot mo pa ako na yung lumalabang ka mo kay Almede, namamatay, nababaliw. Ewan ko kung sino sa atin ang baliw. Tuloy po natin. Kapag kayo ay patuloy na sumalaban sa ministeryong to, tandaan mo kapatid, hallelujah, bagaman di kita kapatid, hallelujah, Diyos ang iyong magiging kalaban. Kami na mahal. Ang aming pinairal sa ministeryong to, turo po na aming malabanglista, ibigin ang lahat ng tao. Kung ang aming malabanglista ang masusunod, pati demonyo, gusto niyang maligtas sa impyerno. O, kita mo na yan kasawalang talaga kawalang yaan yung pinangangaral mo na yan. Yun daw kanilang mahal na evangelista, kung yun lang daw ang masusunod, pati raw impyerno, pati demonyo, gusto niya raw maligtas sa impyerno. Biro mo na yan. Yung itinakwil na ng Diyos, kukunin mo, i-recruit mo pa. Aba, talagang malaki, diferensya. Palagay ko, hindi yung lumalaban sa evangelista nyo nababaliw. Palagay ko, ang nababaliw yung naniniwala sa evangelista mo. Bakit? Kabaliwan nyo, sabihin mo, pati ang demonyo gusto pang iligtas sa impyerno. Ha? Mali yan, mali. Biblically, ang Diyos po ay Diyos ng prinsipyo. Ang lumabang si demonyo sa kanya, si Satanas, ay cast out. Cast out. Pagka ang Diyos ang nag-cast out, there is no room for reconciliation. Yan ang dapat nating makita. If you are to be termed cast out, hindi ka na po pwedeng magbalik loob pa sa Diyos. Itong palang evangelista nyo, pati demonyo, gustong papagbalikin loob sa Diyos. Sa isang binata, Nakita nyo? Nung isang sinundan kami, bata. Ngayon, kung pinutusan ko na yung bata ay hindi dapat dalhin sa impyerno, yung tagalangit, at hindi totoong dadalhin sa impyerno yung bata, ginawa ngayon binata na. Titulugan nyo lang mga kababayan para halatang halata nyo kung sino mga anak ng demonyong mga sinungaling. Tuloy po natin. po ay tungkol doon sa isang binata na napuspos na masamang espiritu. At habang siya po ay puspos ng masamang espiritu, mga minamahal, hindi po siya nakakausap, larong impyerno. At tungkol po ay mga minamahal sa ating nabanggit sa gabi, ito po ay tungkol sa isang binata. Ito po ay tungkol doon sa isang binata
Ito po ay tungkol doon sa isang binata. Ito po ay tungkol doon sa isang binata na napuspos ng masamang espiritu. At habang siya po ay puspos ng masamang espiritu, mga minamahal, hindi siya nakakausap. Ano po ba ang nangyari, mga minamahal? Habang sila ay nasa loob ng sasakyan, ang nangyari po rito. Kaya tanda nyo, binata. Kaya pinagulit-ulit po namin binata ha. Nung unang sinundang gabi, hindi binata yung dinala sa impyerno. Eto, tingnan niyo, hindi binata. Yung sinundang sinabi. At 18 ito. Pakinggan nyo. Ay, kapatid po ng ating Hilali Sister Phil Lopez yung bata. Kapatid po ng ating Hilali Sister Phil Lopez yung bata. Kapatid po ng ating Hilali Sister Phil Lopez yung bata. Nakita nyo mga kababayan? Kayo sa mabuti yung katinuan. Mga kababayan, tagapakinig ng datindaan. Kung kayo po nasa mabuting katinuan ng isip, pareho ho ba yung bata at binata? Bagay ba? Kasi pareho yung galing sa salitang ugat na bata. Pero yung bata, iba dun sa binata. Ayan. Kung pinuntusan ko na yung bata, hindi dapat nadali sa impyerno ng demonyo dahil yung bata ay tagalangit, pinalitan niya, deklarasyon niya, nung isang gabi, bata, ngayon ay binata na. Ganun pa man, pinakikita ko lang sa inyo para ipakita sa inyo ang klase ng mga mangaral ngayon. Lalo na yung matatakaw na ikapo. Talagang maraming sinungaling din sa matatakaw na ikapo. Tuloy po natin. Bata, yung bata ay biglang nawala. At tungkol po rin mga minamahal sa aking nabanggit sa gabi, ito po ay tungkol sa isang binata. Ito po ay tungkol doon 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 sa isang binata. Kapatid po ng ating Hilali Sister Phil Lopez yung bata. Ang bata ay biglang nawala. Bata ay biglang nawala. Kapatid yung bata ay biglang nawala. Siguro, kitang-kita nyo na mga kababayan, no? Isang gabi lang ang pagitan. Nung isang gabi, bata. Susunod na gabi, binata na ang bilis, ano? Yan, makita nyo lang na talagang kung magsalita itong mga taong ito, walang unos dili. Yan ang dapat kamuhian. Yan ang dapat putulin sa air. Yung mga sinungaling. Ha? Bakit po? Yan ang dapat putulin sa air kung may pumuputol sa air. Yung sinabi kagabi, bata, susunod na gabi, binata na, pinalitan na. Dahil pinaliwanag ko na yung bata, hindi dapat dalhin sa impyerno. Gumagawa kayo ng kwento para mapahanga ninyo ang tao na noong yung bata ay nasa impyerno yung nanalangin si Almeda, inalis doon ng Diablo. Sa Makati, na nakikinig kay Almeda pag nananalangin ng demonyo. Kita niyo yung pinaggagawa nyo para mapahanga nyo lang ang kapwa nyo tao kahit kasinungalingan. Sinasabi ninyo. Yan ang sinasabi ko. Yan ang dapat putulin sa air. Yung mga sinungaling na mga ngaral na sa isang himpilan magsasalita, hindi maglilipat gabi, ibahin ang sasabihin. Iibahin ang sasabihin. Kita nyo? Maulitin natin. Sapagkat nililihan ng tablet. At ang katunayan, ito pong taong ito ay dinala at yung binatang ito ay dinala roon sa impyerno. At ang katunayan, ito pong taong ito ay dinala at yung binatang ito ay dinala roon sa impyerno. Umpisa pa lang yan, ha? Tuloy natin. At hindi naman po mga minamahal habang sila ay nag-isakyan sa bus. Alam niyo po ba ang nangyari mga minamahal? Habang sila ay nasa loob ng sasakyan, ang nangyari po rito ay kapatid po ng ating Hilali Sister Phil Lopez yung bata ay biglang nawala sapagkat nililihan ng tablet. Alam niyo po kung saan dinala mga minamahal sa impyerno. At ang nagdumating po, si Sister Phil Lopez po sa pastoral house, pumahagin din sa iyak. Nang sabi niya, sa dalang-dalang na ibang minista, ang ating kapatid ay nawawala. At yun po ang ginawa ng ating kagalang-galang na ibang minista mga minamahal, sa po ay nanalangin. Nanalangin po, alam niyo po mga minamahal, tunay po ang sabi ng banal na kasunatan, ang panalangin ng matuwid.
ito po ay pinakikinggan ng Diyos. Kaya po mga minamahal, habang nananalangin po natin sa galang-galang na Evangelista. Yun daw matwid pag nananalangin, pinakikinggan ng Diyos. Ito ngayon ang konklusyon. Nabasa sa Biblia yun na pagka matwid ang nananalangin, pinakikinggan ng Diyos. Ay ano ang konklusyon nila? Kaya po, ito ang kaya nila, ito ang konklusyon. Alam niyo ang konklusyon? Tuloy natin. Maniwala kay Pwede mga minamahal, ang kaharian ng impyerno ay mayanig. Ayun. Sa makatid, nung manalangin, si Almeda, yung kanyang panalangin nakarating sa impyerno. Hindi sa langit napunta ang panalangin. At yun daw, kaharian ng impyerno ay nayanig. Tuloy po natin. Puri ng Diyos. Marami po mga minamahal ang hindi naniniwala sa mga bagay na ganito. Talagang hindi ako maniniwala. Ako matino isip, hindi ako maniniwala. Dahil kontradiksyon na sinasabi nyo, kasi nungalingang napakalaki. Malaki pa sa pagkatao nyo. Bakit? Biro mo na lalaki si Almeda, ang kaharian ng impyerno, nayanig. Nayanig ba? Nayanig? Ha? Tingnan po natin. Tuloy natin. Tuloy lang. Nawala. Papunta rin sila sa Lubaliste sa Pastoral House para ipanalangin ang kanilang beloved evangelist. Yung kapatid niya ay nawala bigla sa jeep. At yun daw pala sinuha uli ng Diablos dinala sa impyerno. Ngayon daw nung sabihin si Almeda nanalangin daw ang kanilang beloved evangelist na yan daw ang kaharian ng impyerno. Teka muna. Ako, Michael, talaga matanda na ako nagbabasa ng Biblia. Kailanman hindi ko nakakabasa ng salitang kaharian ng impyerno. Ha? Wala akong nabasa sa Biblia ang kaharian ng impyerno. Nakasakali sa puntong ito magpaturo ako sa mga sinungaling na ito. Ituro niyo sa akin ng titas na kinabasahan niyo ng salitang kaharian ng impyerno. At nayanig daw ang kaharian ng impyerno ng manalangin si ngayon daw nung sabihin si Almeda nanalangin daw ang kanilang beloved evangelist. Nayanig daw ang kaharian ng impyerno. Teka muna. Ako, Michael, talaga matanda na ako nagbabasa ng Biblia. Kailanman hindi ko nakakabasa ng salitang kaharian ng impyerno. Ayan. Kaya po inuulit-ulit namin para maiwan dun sa mga nagtetape. Alam niyo, tinetape ang programang ito Para makita niyo ang sinungaling kung sino. Meron ba akong sinabing walang impyerno? Wala. Ang sabi ko, wala akong mabasa sa Biblia nung terminong kaharian ng impyerno. Yun ang sabi nito, pastro na ito Siya ay ministro. Oo. Ministor. Saka pastro. Ito, ang sabi ko, wala akong nabasa sa Biblia kailanman na kaharian ng impyerno. Ang termino nila, kaharian daw na impyerno, nayanig Ha? Tignan natin. Nung magsalita sila, sabi ko raw, walang impyerno. O di ba kasi nungalingan niya? Meron ba ako sinabing walang impyerno? Ang sabi ko, wala akong mabasa sa Biblia ang kaharian ng impyerno. Dahil yung ibang, yung impyerno, hindi kaharian yun. Yung impyerno, mga kababayan, hindi kaharian yun. Parusahan yun. Talaga. Kaya walang kaharian ng impyerno sa Biblia. Tuloy po natin. Ha? Wala akong nabasa sa Biblia ang kaharian ng impyerno. Nakasakali sa puntong ito magpaturo ako sa mga sinungaling na ito. Kanina po ay narinig niyo po mga minamahal na kung paano tinatalakay ng mga ibang mangangaral na wala raw impyerno. Nakita niyo, wala naman ako sinabi walang impyerno Ganun inihatak. Dahil man sinungaling talaga itong mga tao. Ang sabi ko, wala sa Biblia yung salitaan yung kaharian ng impyerno. Yun ang wala, yung kaharian ng impyerno. Pero wala akong sinasabi walang impyerno. O ayan, tuloy natin. Nawala raw impyerno. Nawala raw impyerno. Nawala raw impyerno. Ako, Michael, talaga matanda na ako nagbabasa ng Biblia. Kailanman hindi ko nakakabasa ng salitang kaharian ng impyerno. Kailanman hindi ko nakakabasa ng salitang kaharian ng impyerno. Kailanman hindi ko nakakabasa ng salitang kaharian ng impyerno.
Ha? Wala akong nabasa sa Biblia kaharian ng impyerno. Nakasakali sa puntong ito magpaturo ako sa mga sinungaling na ito. Ituro niyo sa akin ng titas na kinabatahan niyo ng salitang kaharian ng impyerno. Kaya narinig niyo po mga minamahal na kung paano tinatalakay ng mga ibang mangangaral na wala raw impyerno. Na wala raw impyerno. At kung kayo ay magsasabi na walang impyerno mga minamahal, kahabag-habag kayo, sapagkat meron pong impyerno na tinukoy sa banal na kasulatan. Subalit kayo mga minamahal, kung sinasabi niyo tanay walang nagpay na panitalanan. Ayan. Makita niyo na ron. Wala akong sinabing walang impyerno. Ang sabi ko, walang mababasa sa Biblia ang kaharian ng impyerno. Sapagkat yung impyerno nasa Biblia, hindi po kaharian yun. Yan ang tandaan nyo, mga mahal na kababayan. Ngayon, ang masasabi ko, kaya ko lang ipinaririnig sa inyo para mahuli ninyo yung mga puntong masisela na ikaliligaw ng mga taong nakikinig, lalo na yung nag-a-analyze na walang tape. Kaya tayo may tape, siguro kayo para mahuli nga yung mga sinungaling. Ngayon, eto pa po ang isang punto. Pakinggan nyo. Na tinukoy sa banal na kasulatan. Subalit kayo mga minamahal, kung sinasabi niyo tanay walang nagpay na panit. Salamat po mga minamahal, sa hindi masilang ng mga patay na tinuhay ng ministeryo ito. Kayo mga minamahal, kung sinasabi niyo tanay walang nagpay na panit. Salamat po mga minamahal, sa hindi masilang ng mga patay na tinuhay ng ministeryo ito. Sa hindi masilang ng mga patay na tinuhay ng ministeryo ito. Sa hindi masilang ng mga patay na tinuhay ng ministeryo ito. Ayun. Yun ang sabi nung unang pumunta sa atin. Oo. Ang sabi, talaga raw sila sa kanila raw ministeryo, hindi na raw mabilang ang patay na binuhay doon sa kanilang ministeryo.